Mahigit 70 BIFF na umano namamatay simula ng ilunsad ng AFP ang kanilang opensiba laban sa naturang grupo. Pero hindi pa rin nahuhuli sa ngayon. Ang pangunahing target nito, ang teroristang si Basit Usman. At may live report si June Veneracion. June! Ivan, higit isang linggo nitong all-out military operation sa ilang bayan dito sa Maguindanao at marami na nga ang mga namamatay lalo na nung Sabado at Linggo. At kasama nga sa mga napalaban nung weekend ay mga miyembro ng Philippine Marines. Ang kanilang operasyon nakuna ng video at ang video na yan ay nakuha naman ng GMA News. South direction, south direction. Yan makalis, natrap yan dyan, natrap yan dyan! Yan makalis dyan! Yan makalis, natrap yan dyan! Ang target ng operasyon ng 6th Marine Battalion nung Linggo ng umaga ay mga miyembro ng BIFF na nagtatago sa liblib na barangay na ito sa bayan ng Sharif Agwak. Tanay! Kinaw! Patay na. Patay na yan! Talay! Hey! Dito drop ka ba? Baka may kalaban nun ba? Papuntay mo nga dito. Ano? Bayo na? Bayo na, adjust mo muna, pa-adjustin mo muna. Op. Lapit na yan. Wala na! Saglit lang. Patay na! Patay na. Hindi sumabog! Paghinto ng putukan, dalawang katawan ng mga hinihinalang BIFF ang nakitang nakahandusay sa may kanal. Bukod sa dalawang nasawi, may dalawa pang katawan ng BIFF ang nakuha naman ng 8th Marine Battalion noong linggo rin. Sa kabuuan, sabi ng AFP, nasa higit 70 na ang napapatay na BIFF sa operasyon sa Maguindanao. Sa militar naman, 4 ang patay kabilang ang isang kapitan na Scout Ranger. Pero ang hindi pa rin natutumbok ay ang teroristang si Basit Usman. Sabi ng mga nakausap naming source, muntik na raw sanang makuha si Usman nung isang araw. Pero matinik daw ito kaya nakalusot na naman. Sa impormasyon ng militar, hindi pa nakakalabas si Usman sa area of operation na kung tawagin sa lingwahe ng mga sundalo ay SPMS. Minamadali na raw, Ivan, ng 6th Infantry Division ng Philippine Army ang operasyon dito sa Maguindanao dahil alam nila na habang tumatagal yung gulo ay tumatagal din ang pagdurusa ng mga residenteng naapektuhan ng bakbakan. Ivan. Ayun nga itatanong ko, June, hanggang kailan parawang opensibang ito? Ang pagkakaalam natin, every 3 days ay nagkakaroon muli ng assessment ang pamunuan ng AFP. Yan yung naririnig natin na balita dyan sa General Headquarters, Ivan. Pero dito naman, ang nakukuha nating impormasyon mula dito sa field ay mukhang tatagal palaw ito ng mga 1 linggo. Bibigyan nila ng probably hanggang over the weekend para malaman kung ano yung estado at kapag nakita nilang maayos na at mas maliit na yung puwersa ng BIFF ay makikipag-coordinate na sila sa mga LGUs para makabalik yung mga libu-libong residente sa kanilang bahay. Itong kay Basit Usman naman, Ivan, ito'y para lumalabas para sa kanilang pagpaplano ay secondary target lang. Ang primary target talaga nila ay mabuwag ang BIFF. At sabi nga ng isang military official na nakuha nila, kung sakaling madali itong si Basit Usman sa operasyon, well and good. Pero kung hindi naman, kung makita nilang okay na ang sitwasyon, ititigid na nila itong operasyon mga bandang linggo siguro or Sabado. Pero wala pa tayong opisyal na pronouncement tungkol dyan. Ivan. June, ilarawan mo nga sa amin yung sitwasyon dyan. Ilang bayan yung apektado ng area of operations at ilan yung mga residenteng apektado? Paano yung buhay nila dyan? Hindi sila nakakapaghanap buhay? Tigil ang klase sa mga eskwelahan? Paano? Ang area of operation, Ivan, ay nakasentro sa tinatawag The Box. Yung box na yan ay nasasakupan niya ng 4 na bayan. SPMS ang tawag nila yan sa military lingo. At yung SPMS na yan, ang sukat niyan mga 10 by 10 kilometers. So ma-imagine mo nila kung gaano karaming residente. Ang apektado ngayon ng putukan dyan, yung mga residenteng nagsipaglikas sa kanilang mga tahanan, nakakalat ngayon sa mga daan,
umaasa sa tulong ng pamahalaan at ang naririnig natin impormasyon ay siguro bukas ay magkakaroon ng malaking relief operation sa mga apektadong residente na umaabot na sa libo-libo. Kabuhayan, sirang-sira talaga ang kabuhayan, Ivan, dahil yung lugar na yan, yung area of operation na yan, ay palayan yan, taniman yan, dyan ang primary source ng kanilang kinabubuhay. Kaya wala sila dyan sa area na yan, nasa kalye sila, umaasa sa tulong ng iba. Ivan. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.